At mga kabombo, ihabol ho natin ang ating panayam kay Consul Jody Razon ng Philippine Embassy dyan sa may Colombia. Mga kabombo, kaugnay pa rin po ito doon sa nangyari ho nitong nakalipas na araw na pagdakip doon sa Venezuelan President, itong si President Maduro. Magandang araw and thank you so much for joining us, Consul Razon, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Kamusta ho ang kalagayan po ng ating mga kababayang Pinoy hudaan sa may part ng Venezuela, of which sakop po ng Embahada ng Pilipinas na nakabase dyan sa may Colombia, no? And siguro, mga ilan po yung mga Pinoy na natukoy ho ninyong naroon sa Venezuela? Okay, so ayon po sa aming survey, nakalipon po tayo ng 74 Filipinos sa Venezuela. Actually po, we've been monitoring them continuously since Saturday, and kuha po tayo ng mga impormasyon sa kanila na wala naman daw pong mga nasaktan, wala pong apektado sa kanila, at very safe po sila sa kanilang mga tahanan, and they are continuously following the advisory that we issued na manatili po sa kanilang mga tahanan at mga safe na lugar, at iwas-iwasan po muna yung paglalabas kung hindi importante. Maayos po sila, at kinatutuwa po natin na wala pong sino mang nasaktan sa kanila. Nung panahon po ng kasagsagan ng pag-atake po ng US hanggang sa tuluyan po mahuli itong si President Maduro, ano pong kalagayan po ng mga kababayan po natin doon? May mga natukoy ho ba kayo ng mga reaction or anything na may kaugnayan po sa ating mga kababayan po doon, Consul? Well, siguro po ang pinaka-mas importante po sa kanila is yung safety. So, mas ikinatuwa po nila na lahat po sila ay safe at wala pong nangyari sa kanila. I think that is the most important po at this time for them. Okay. Bombever? Alright, kamustahin na rin po namin ito sigurong kalagayan po ng mga Venezuelan naman po doon, especially doon sa naging punterya nga ng US dyan sa may Caracas. Ito po yung kabisera ng Venezuela. Well, halo-halo po yung reaction ng mga Venezuelans, So, ang importante po sa amin ngayon ay i-continue ang pagmamonitor ng development sa security and political situation, at lalong-lalo na po yung posibleng epekto nito sa ating mga kababayan. Paano naman po ninyo tinutugunan po ngayon, ma'am, yung kung lulubha pa yung sitwasyon kahit na-aresto na po itong si President Nicolas Maduro, may mga nakahanda po ba kayong plano? Actually po, may nakaantabay po tayong contingency plan. Ito pong contingency plan natin ay yung ating pong mga dapat na steps na susundin para po in case of evacuation or repatriation, and this will be implemented po together with the Department of Foreign Affairs and our partner agencies. Ang ating pong mga kababayan sa Venezuela ay napaalam na po natin sa kanila ito nung mga panahon na tayo po ay bumisita sa kanila ng mga nakaraang buwan, at continuous po ang aming coordination, especially with the Filipino community representative na coordinator po na nagsisilbi sa ating community. Okay. Consul, maraming salamat. Thank you so much for joining us ngayon pong umaga in so short an notice sa pakipag-ugnayan po ng Star FM Manila. Maraming salamat, hanggang sa mga susunod siguro. From time to time, muli po kaming uugnay sa inyo. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ang nagsisilbing konsul ng Pilipinas na nakabase doon sa may Embahada ng Pilipinas sa may Colombia, si Consul Jody Razon. Kaugnay po sa kalagayan po ng ating mga kababayan doon, matapos nga ho nitong naging paglusob ng US doon ho sa may Venezuela, mga kabombo, at tuluyang pag-aresto doon sa kanilang presidente, si President Maduro. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.